Panalangin kong ligtas akong makauwi dito sa atin. Hindi ko alam kung makakauwi pa akong buhay. Yan ang nasabi ni Samia Shadid dahil uuwi siya sa bansang Pakistan upang bisitahin ang ama niyang may sakit. May dalawang kwento ang ating tampok ngayon sa video. Una ay ang desisyon ng babae sa kanyang buhay at ang pangalawa naman ay ang desisyon ng kanyang mga magulang o pamilya para sa kanilang reputasyon at kahihiyan. Si Samia Shadid ay pinanganak noong November 15, 1987 sa lugar ng Bradford, United Kingdom. Ang Bradford ay ang ika-6 na pinakamalaking city sa England. Isa sa pinakamaraming nakatira dito ay ang South Asian, gaya ng lahi ng mga Pakistan at isa na rito ang pamilya ni Shadid. Ang mga magulang ni Samia na sila Chaudhry Muhammad at ang ina na si Imtiaz ay nagmula sa maliit na bayan ng Pandari, Pakistan. Gaya ng karamihan, nagtungo sila sa United Kingdom para sa mas magandang oportunidad at mas maayos na buhay. May kapatid si Samia, ang pangalan nito ay si Meta. Ang mga bata ay lumaki sa Bradford kaya nahaluan ang kanilang kulturang Pakistani ng British culture. Dahil galing sila sa Pakistan at lumaki sa United Kingdom, nahirapan mag-adjust ang dalawang bata dahil sa kanya-kanyang kultura ng bawat lahi. Ang pamilyang Shadid ay kilala sila sa Bradford dahil pagmamayari sila ng maraming negosyo, gaya ng nagpaparenta ng mamahaling sasakyan, gaya ng limousine at iba pang sasakyan. Maraming kamag-anak si Samia sa Bradford. May mga pinsan at mga pamangkin na rin siya dito. Si Samia ay pala kaibigan, masayahin at magaling makisama sa kamag-anak at sa ibang tao. Lagi siyang nakikitang nakangiti at higit sa lahat ay isa siyang daddy's girl. Ang mga salita ng kanyang ama ay napaka-importante sa kanya. Kahit ano pang sabihin ng ama ay agad-agad nitong sinusunod. Napakahalaga sa ama nito ang kultura ng Pakistan. Kahit na lumaki pa ang dalawa sa kultura ng United Kingdom at na-adapt na nila ito. Ang ama nila ay debosyon sa paniniwalang Muslim. Ang Islam ay may dalawang branch, ang Shia at ang Sunni. Ang karamihan ng Muslim ay Sunni. Ang pamilya Shadid ay kabilang sa Sunni, kaya may mga batas silang mahigpit na sinusunod. Si Samia ay mahiling mag-drive at mabilis siyang magpatakbo, pero bawal ito sa kanila kaya hindi siya pwedeng mag-drive. Nagre-renta siya ng ibang sasakyan at napakabilis niya talagang magpatakbo. Mahilig siyang mag-ayos, mag-makeup, pati ang style ng kanyang pananamit ay kakaiba. Nagtatrabaho siya bilang part-time sa post office sa Bradford. Lahat naman ng luho ni Samia ay naibibigay ng kanyang ama mismo. Kahit pa napakamahal ay kayang ibigay ng ama nito. Ang kanyang kapatid namang babae na si Meta ay iba rin ang pananaw nito sa buhay. Bagkus magkasalungat silang magkapatid ng pananaw, ay pareho pa rin solido ang pagsasama nila bilang pamilya. Sa kultura ng Pakistan, ang pinakamahalaga sa kanila ay ang pamilya. Family above all, sabi nga nila. Lahat ng gusto ni Samia ay nakukuha, pero pagdating sa mga desisyon ay dapat may pahintulot muna ang ama at pumayag ito dahil ang salita ng ama ay ang batas sa kanilang pamilya. Hanggang sa pinakamataas sa pamilya ay dapat pumayag sila, gaya ng mga lolo nito. Sobra ang pagmamahal ni Samia sa kanyang pamilya, kaya hindi siya tumatanggi sa mga bawat desisyon ng kanyang ama at ang mga nasa itaas. Noong 2012, si Samia ay 25 na. Ang kanyang ama at ina ay nagdesisyon na pumunta na siya sa Pakistan para magpakasal. Base sa kanilang tradisyon, ang arranged marriage ay ginagawa pa rin ito hanggang sa ngayon. Kahit kabilang ang pamilya ni Samia sa Sunni Islamic ay pinapahintulutan pa rin itong gawin. Depende sa magulang mo kung ano ang desisyon nito. Pumayag si Samia kahit labag ito sa kanya. Hindi dahil sa kanilang kultura, kundi ayaw niyang masaktan ang mga magulang nito at madismaya sa kanya. Gusto ni Samia na maging proud ang mga parents nito sa kanya. February 2021, napagdesisyonan na magpapakasal siya sa lalaking di niya kilala. Ito ay si Chaudhry Muhammad Shakil. Si Chaudhry ay nakatira rin sa bayan nila sa Pandari, Pakistan. Nagulat nang malaman nito ni Samia dahil pinsan niya ito mismo at kilala niya ito mula bata pa sila, kaya ang turing nito ay kuya lamang at hindi asawa. Ang matindi pa rito ay kakalabas lang niya galing sa bilangguan. May binaril siyang tao at namatay ito. Sa Pakistan, ang pagpapakasal mismo sa mga kamag-anak ay paraan para manatili sa kanila ang lupain, para hindi rin ito mapunta sa ibang tao. Ang mga magulang mismo ni Samia ay magpinsan at galing din sila mismo sa arranged marriage. Success naman at masaganang pamumuhay ng kanyang magulang, kaya ganun din ang ginawa kay Samia. Nagpapakita si Samia na over-excited siya sa kasal at masayang masaya siya sa desisyon ng mga magulang nito, pero deep inside ay sobrang malungkot at ayaw na ayaw niya ang nangyayari. Si Samia ay nagkukunwari
lamang. Tinanggap na lang niya ang mangyayari sa kanya. Sa buwan ng malapit na siyang ikasal ay gumawa ng sulat si Samia sa kanyang kaibigan at sinabi nitong nakagawa siya ng pinakamalaking mali sa kanyang buhay. Ang pumayag na ikasal sa ayaw niya. Pagdating ni Samia sa Pakistan ay halos hindi niya matignan ang mukha ng kanyang magiging asawa. Ikinasal ng Ingrande ang dalawa. Talagang napakabongga ng kasal nila. Maraming bisita ang nagpunta at meron din na galing pa mismo sa Bradford, UK. Nagbigay agad ang ama ni Samia ng napakalaking bahay para sa kanila. Malapit lang mismo sa bahay din nila sa Pandari, Pakistan. Pagkatapos ng kasal ay lumipat agad ang dalawa bilang mag-asawa. Pagkalipas ng 4 na buwan ay aalis din si Samia at babalik sa Bradford ng June 2012. Ang kanyang asawa naman ay maiiwan sa Pakistan para antayin ang mga dokumento para sa immigration nito. Pagkadating ni Samia sa UK ay napansin ng kaibigan nito na may kakaiba kay Samia. Pati ang kilos niya ay napansin din nila. Pag pinag-uusapan ang kanyang asawa ay bigla itong nanginginig at takot na takot at hindi makapakali. Ayaw niya itong pinag-uusapan. Araw-araw siyang tinatawagan ng kanyang asawa. Lagi siyang ina-update nito kung anong ginagawa niya. Feeling ni Samia ay lahat ng kilos nito ay parang alam ng kanyang asawa kahit nasa ibang bansa pa ito. Sa buwan ng August, nagpadala ng voice message si Samia sa kanyang kaibigan. Sinabi nitong gusto niya nang mamatay. Ayaw niya na maging asawa si Shakil at gusto niya nang tapusin ang lahat. Pagkalipas ng 6 na buwan ulit na pagsasama ng mag-asawang Samia at Shakil ay bumalik ulit si Samia sa UK. Dito ay nakita nila ang dating Samia na kilala nila. Isang masayahin at palangiti na Samia. Pero may dahilan pala ito. Nasabi niya sa isang kaibigan na may nakilala itong lalaki. Ito ay si Said Emtar Kasim, pero mas kilala bilang Ali. Si Ali ay galing din mismo sa Pakistan pero isa itong British citizenship at nagtatrabaho sa Dubai. Nagkakilala ang dalawa sa online at naging matalik na magkaibigan. October 2013, nagkita ang dalawa sa London at sa unang pagkikita nila ay na-inlove sila sa isa't isa. Lahat ng gusto o katangian ni Samia sa isang lalaki ay meron lahat si Ali. Maginoo, mapagmahal, malalahanin at higit sa lahat ay mabait. Pinaglaban ng dalawa ang kanilang relasyon kahit na may mga banta pa ito sa dalawa at kahit nagalit at nasuklam ang pamilya ni Samia sa kanya ay talagang ipinilit nila ang kanilang relasyon. Ikwininto ni Samia ang lahat-lahat kay Ali tungkol sa kanyang pagpapakasal ng sapilitan. Agad namang naunawaan at tinanggap ni Ali si Samia. Dito ay nangarap silang maging mag-asawa, magkaroon ng mga anak at ikasal sila. Para mangyari yon ay kailangang ma-divorce ni Samia ang kanyang asawa. May 2014, sinabi ni Samia kay Shakil na maghiwalay na sila. Gusto niya ng divorce pero tumanggi ang lalaki. Ayon sa batas na Sharia, papayagan lamang na mag-divorce ang dalawa kung papayag ang isa't isa sa kanilang gagawing divorce. Kaso talagang ayaw ng lalaki. September 2014, si Samia at Ali ay kinasal na sekreto. Pinalabas nilang walang asawa si Samia. May kaunting bisita ito at mga kaibigan mismo ni Samia. Nasabi ni Samia na feeling niya ay isa siyang prinsesa sa feeling ni Ali. Ito na ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko, aniya. Ang kasal nila ay rehistrado sa United Kingdom Office. October 2014, naglalakad si Samia kasama ang kanyang pinsan ay bigla na lang may lalaking umatake sa kanya. Inampas ng bakal ang kanyang hita at tumakbo agad ang may gawa nito. Agad nilang nireport ito sa pulis at tinakbo agad siya sa ospital. Namaga ang hita ni Samia. Alam na ni Samia na mangyayari yon dahil ang kanilang sekreto ni Ali ay lumabas na at marami na ang nakakaalam. Mismong pamilya at kamag-anak ni Samia ay nagagalit sa kanya. Ang kanyang asawa naman na si Ali ay babalik na ulit sa Dubai para sa kanyang trabaho. Maiiwan naman sa Bradford si Samia para antayin ang visa niya papunta ng Dubai. Nalaman ng pamilya ni Samia ang nangyari dahil tinawagan sila ng mga pulis. Imbis na maawa sa sinapit ng kanilang anak na babae, ay nakatanggap pa ng paninirmon at masasakit na salita si Samia. Sinadya ni Samia na marinig ito ng mga pulis para malaman nilang nasa toxic na pamilya at lugar si Samia. Nalaman rin ng ama na planong pag-divorce ni Samia kay Shakil, kaya ang pamilya ni Samia ay gumawa ng aksyon para hindi sila mag-divorce. Sinabihan ng ama na huwag kang gumawa ng kehi. Sinabihan siya ng kanyang ama na huwag kang gumawa ng kahihiyan ng ating pamilya. Hiwalayan mo yung lalaki at bumalik ka sa asawa mo. Sa buwan na yon ay dumating ang visa ni Samia. Tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan at sila ang bumili ng tiket papuntang Dubai. Masakit para kay Samia na iwan ang pinakamamahal niyang pamilya, pero sa ngayon sarili naman niya ang kanyang susundin. Nagtungo na ng Dubai si Samia. Nag-report naman ang kanyang pamilya na missing si Samia. Natuklasan nila na kinasal siya kay Ali at sinabing fake lang ang kasal nito. Masayang magkasama si Samia at si Ali. Kahit sa mismong social media nito ay pinupost na magkasama ang dalawa. Matagal niyang
inasam na magkaroon ng sariling mga anak sa taong mahal niya. Araw-araw tumatawag si Samia sa kanyang magulang para i-convince sila na tanggapin sana sila at gustong lumaki ni Samia ang mga anak niya bilang British citizenship. June 2016, namatay ang auntie niya na ina ni Shakil. Mahal ni Samia ang kanyang tita kaya gusto nitong magpunta sa Pakistan para makaten sa kanyang libing. Pero alam niyang delikado at risky ang pagpunta niya doon lalo sa mga kamag-anak ni Shakil dahil para sa kanila ay binastos at nilagay sa kahihiyan ni Samia ang lahi nila sa Pakistan. Tumawag ang pamilya ni Samia sa kanya at sinabi nilang ang kanyang ama ay nasa matinding pagkakasakit. Lumala kasi ang sakit niyang diabetes at nasa Pakistan pa mismo ang ama. Sinabi ng ama na unting panahon na lang at ako'y mamamatay na. Hindi natiis ni Samia ang kanyang ama kaya nagtungo ito sa Pakistan. Sinabi niyang hindi niya mapapatawad ang sarili kung namatay ang ama nito na hindi sila nakakapag-ayos. Pinigilan siya ni Ali na magpunta doon pero wala siyang nagawa kundi hayaan na lang ang asawa na pumunta sa Pakistan. Inisip na lang niya na may karapatan din si Samia dahil ama nga nito. July 14, 2016, nagtungo na si Samia sa Pakistan pero bago siya sumakay ay nag-message siya sa kanyang kaibigan, ipagdasal niyo ako na sana'y ligtas akong makauwi dito. Pagkadating niya ay tumuloy siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Lagi rin niyang kausap si Ali sa panahong yon. July 18, binisita niya ang kanyang tita na nakaburol kasama ang ama nito. July 19, tumawag si Ali sa kanya at may masamang panaginip ito sa kanya. Sinabi na lang ni Samia sa kanyang asawa na, panalangin mo ako na ligtas akong makauwi dyan sa Dubai. July 20, uuwi na sana si Samia 2 araw bago ang flight niya. Wala nang tawag o message na natanggap si Ali na mula kay Samia. Lahat ng message ni Ali ay puro unread. Nakatanggap ang mga pulis ng isang tawag. Tinabi ng ama na ang anak niyang babae ay namatay. Pagkadating nila sa bahay ay nakita nila ang babaeng nakahiga sa hagdanan at may nakatakip na kulay black na tela sa muka. Pagkaalis nila ng tela ay nakita nila na si Samia ito. Bumubula ang mga bibig ni Samia at wala na itong buhay. Kinilala ng mga pulis ang tumawag sa kanila. Ito ay ang ama at siya mismo ang nagsabi ng address at pangalan nina Samia at Shakil. Sinabi ng ama na nahulog si Samia sa hagdanan at namatay ito. Hinanap rin niya si Shakil pero hindi na mahanap ito. Dumating rin ang ina at kapatid ni Samia. Gumawa ng autopsy ang mga pulis sa katawan ni Samia. Sa araw na pagkamatay ni Samia ay nilibing din siya agad. Pumayag naman ang pulis dahil sa pagkaka-examine sa katawan ni Samia ay wala naman silang makitang pwersahan o mga galos o sugat sa katawan nito. Sa tradisyon nila ay ang paglilibing agad sa taong namatay ay okay lang sa kanila. Halo-halo ang lumabas na issue sa pagkamatay ni Samia. May nagsasabing namatay ito dahil sa heart attack at asthma. Ang iba naman ay dahil sa pagkakahulog sa hagdanan kaya nabali ang leg nito. At may nagsasabi ding nagpakamatay ito dahil sa depresyon na nangyari sa buhay niya. Pero sinabi ng pamilya ni Samia na hindi totoo lahat ng haka-haka nila. Itinawag agad ng pinsan ni Samia ito kay Ali at sinabing namatay si Samia dahil sa sakit sa puso. Hindi naman agad naniwala si Ali dahil sa tingin niya ay gusto lamang ilayo ang asawa niya sa kanya at ikinulong lang ito. Agad na nagtungo si Ali sa Pakistan at naniwala ito nang makita na lang napatay na si Samia. Nagtungo din siya sa Pandari Police Station at sinabi ang kanyang asawa ay pinatay. Pinakita rin ang mga dokumento na kasal si Samia kay Shakil at gustong makipaghiwalay ni Samia kay Shakil pero ayaw nito. Sinabi rin ni Ali na pati ang pamilya ni Samia ay galit na galit sa kanyang ginawa. Pati ang pag-message nito sa kaibigan at pati sa kanya na sana'y ligtas at buhay siyang makauwi sa Dubai. Lahat yun ay inilahad ni Ali sa mga pulis. Kaya ang mga pulis ay nagkaroon ng hinala na malamang ay pinatay si Samia at hindi ito aksidente. Kumalat din ang balita sa England na namatay ang isang British sa Pakistan. Ang media ay kinausap ang ama nito. Sinabi ng ama na masaya ito sa kanyang unang asawa at ang pangalan ng kanyang asawa ay Shakil. Nakatanggap si Ali ng extra copy ng autopsy report sa katawan ni Samia. May nakita silang pamumula at pantal sa leeg ni Samia. Ang cause of death na nakalagay dito ay sinakal si Samia. Nakitaan rin ng similya ang loob ng katawan ni Samia. Hinala nila ay pinagtatakpan lamang ng mga pulis ang nangyari. Malamang ay binayaran nila ng malaki ang mga pulis. Agad na prinisinta ni Ali ang lahat ng dokumento at autopsy report ni Samia sa media. Gusto niyang malaman kung ano ang totoong nangyari sa kanyang misis at sino ang may gumawa nito sa kanya. Nag-request din si Ali ng 24-hour protection dahil nakakatanggap na siya ng pananakot o death threat. Humingi din ng tulong ang mga kaibigan ni Samia sa mga kinaukulan sa England. Gumawa ng aksyon ang mga Pakistan Police Department at nahuli si Shakil. Dito ay inamin niya ang krimen. Pinilit niyang makipaghiwalay si Samia kay Ali at nakiusap na doon na lang tumira sa
kanya si Samiya. Tumanggi at nanlaban si Samiya sa kanya. Hinanap ni Shaquille ang mga pasaporte ni Samiya pero hindi niya ito mahanap. Nanlaban si Samiya kaya ang ginawa ni Shaquille ay pwersahang ipinunta ito sa kwarto at ginahasan niya ang babae. Tsaka ibinalot ang itim na tela sa leeg at sinakal si Samiya. Tsaka naman niya inihulog sa hagdanan. Nakasuhan din ang ama dahil pinagtakpan niya si Shaquille. Nakulong si Shaquille pero pagkalipas ng 2 taon ay nakalabas rin dahil nagbayad ito. Pagkalipas ng 4 na buwan ng pagkakakulong ng ama ni Samiya ay nakalaya ito dahil kulang ang ebidensya. Ang sakit nitong kidney failure ay lumala at agad rin namang namatay ang ama nito noong January 2018. Masakit lang isipin na ang pamilya mismo ni Samiya ang hindi nakaunawa sa kanyang kalagayan. Mismong pamilya niya pang naglagay ng kapahamakan sa kanya. Sila ang tunay na pumatay kay Samiya. Kaya ang payo ko lamang sa inyo mga kababayan ay paglaban nyo ang inyong karapatan at kaligayahan ng inyong sarili. Kung gusto nyo ng ganitong video ay pa-share, like, subscribe na rin po. Lubos po akong nagpapasalamat. Ingat at God bless.